Puno ang mga kwentong bayang Hapones ng mga kaakit-akit at nakagigimbal na nilalang. Isa sa pinaka-nakawiwiling halimbawa nito ay ang Itan Momen. Tumutukoy ito sa isang mahaba at makitid na piraso ng tela na, matapos ang 100 taon, nabubuhay at nagiging isang Tsukumogami. Nagmula sa prepektura ng Kagoshima sa katimugang bahagi ng Japan, kilala ang Itan Momen sa paglipad sa kalangitan tuwing gabi at paminsan-minsang pagsalakay sa mga tao. Ibinalot nito ang katawan nito sa mukha at leeg ng biktima na humahantong sa kanilang pagkasakal hanggang mamatay. Di tulad ng ibang Tsukumogami na maaaring pilyo lamang, madalas ituring ang Itan Momen bilang masama at mapanganib na tunay na banta sa sinumang makasalubong nito. Maaaring maiugnay ang kalupitan nito sa iba't ibang dahilan. Isa sa pinakamadalas na paliwanag ay na sa loob ng 100 taon, napabayaan o hindi iginalang ang mga bagay na ito, dahilan upang maipon ang matinding galit at poot. Sa ilang bersyon ng kwentong bayan, sinasapian ang Itan Momen ng mga espiritong Zoro na matapos ang 100 taon, nakabubuo ng mga kababalaghang kapangyarihan at ginagawang buhay na mapanganib na nilalang ang karaniwang mga bagay. Ang pagbabagong ito ng mga pangkaraniwang gamit tungo sa masasamang nilalang ay refleksyon ng paniniwalang kaya ng mga bagay na sumipsip at magbalik ng emosyon at kilos ng tao sa paglipas ng panahon. Higit pa rito, ang alamat ng Itan Momen ay isang paalalang pangkultura hinggil sa kahalagahan ng paggalang sa lahat ng bagay, sapagkat maging ang pinakamaliit o pinakasimpleng gamit ay maaaring maging banta kung hindi ito inaalagaan o pinakikitunguhan ng maayos.